midst of them. My dear brothers and sisters, the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kay a blessed morning at panalangin ng kaayusan, pagpapala mula sa ating Panginoon at panalangin din po ng kalakasan para sa ating mga kapatid na nasalanta ng ah, baha o yung iba ay nasa hospital ngayon. Idalangin natin sa Diyos na ang Panginoon, ang kanyang dakilang kamay o mapaghimalang kamay ay handang magkaloob ng kagalingan at kalakasan sa ngalan ni Jesus. Okay, amen. Now sa umagang ito, ay pag-usapan natin itong nawawalang tupa. Okay. Mayroong binanggit si Kristo na dapat hanapin ang mga tupa dahil yun ay kalugod-lugod sa kaharian ng Diyos kapag buo, kapag kompleto, kapag ang isang samahan ay intact pa rin. At binanggit din niya kung meron mang hindi o misunderstanding, so merong tatlong proseso ang sinabi ni Jesus na kailangang kausapin siya. Kung hindi nakikinig ay magdala pa ng isang witness o dalawa, baka makinig sa pananalita o advices. Kung hindi pa rin ay dalhin sa simbahan kasi may church, ang role ng church ay upang pag-isahin muli. Okay? Yung pagpapatawad. So kung hindi pa rin ay turing mo siyang hintil. Okay? Yun ang pinaka mungkahi ni Kristo paano ayusin kung merong misunderstanding o pagkawatak-watak. Kaya mayroong mga kapatid na lumaylayo, umaalis o nawawala. Okay? Now, ang pinaka-background of the gospel, mungkahi, kasi para sa atin, okay lang daw na minsan sinasabi natin na di naman siya kawalan. Okay? Parang ganon. Kahit wala siya dito ay di naman tayo napipilayan. Parang ganon yung pagtingin natin kung may nawala, umaalis. Sa Diyos kasi, kung bakit kailangan hanapin ito, dahil mahalaga sa Panginoon ang ikinakagalak ng Diyos kung tayo'y buong buo at hindi watak-watak. Yan ang pinaka-understanding na kahit si Kristo ayaw niyang may naiwan. Ayaw ni Jesus na merong naiwanan. So kagaya ng amang, kay sa kanyang anak, sila'y iisa, ganun din ang layunin ni Jesus na tayo'y isang kawan, isang bayan ng Diyos, isang mananampalataya. Kaya kung meron mang nawawala bilang pastol, leaders of the church, kung meron mang nagkasala, ay dapat ayusin yan. Kasi otherwise, hindi ka mabuting tagapangalaga, hindi ka mabuting pastol, o hindi ka mabuting leader. At alam naman natin pag ganun ang isang pastol, ang tawag ni Kristo dyan ay bayarang pastol. Kaya wala siyang malasakit. So bilang pastol ng Diyos, mga kapatid, lagi niyang ninanais ang pagkakaisa. So ganun ang Panginoon, gusto ng Diyos yung intact as a group, hindi hiwa-hiwalay, dahil karangalan ito. Okay? Take note, karangalan ito at kagalakan sa langit na tayong lahat ay iisang mananampalataya, hindi yung hati-hati. Papatnubayan, dapat ganun papatnubayan sa tamang daan. Bakit ba may mga pastol na nawawala o umaalis? Bakit may mga tupang nawawala o umaalis? Dahil hindi napatnubayan sa tamang daan. Okay? Ang maka-Diyos na pamantayan ay siyempre may malasakit ang maka-Diyos na pamantayan. Dapat turuan. Maganda ito, ipadama. Okay, ang kahalagahan niya. May mga tao umaalis kasi hindi naramdaman yung kahalagahan para wala naman akong halaga dito. So, bilang pamantayan ng Diyos, dapat turuan, ipadama. Okay, ang kahalagahan niya. Dahil para sa Diyos, mahalaga ang bawat isa. Ang sa daigdig naman, ano ba ang pamantayan ng daigdig? Kaya kung bakit may pagkawatak-watak, kung bakit may division, kasi ang tingin natin sa daigdig is competition, di ba? Parang palakasan ang daigdig. Sa grupo, parang ganun din. Mas magaling ako kaysa kanya. Ako ang kailangan, siya ay hindi.
So kung ganyan yung uri ng leadership, possible na maraming mawawala sa grupo o aalis dahil hindi nakita ang kahalagahan ng bawat isa. Kung ang pastol ay pabaya sa tupa o walang malasakit sa tupa, ang tendency hindi sila makikinig, hindi sila susunod sa mga utos mo. Kahit ano pa ang gusto mong mangyari, kung hindi ito nakita yung malasakit o kahalagahan sa isa't isa, yun, hindi talaga makikinig yan. Yun naman ay mula noon at hanggang ngayon ay yun ang mga obserbasyon. Kaya mahalaga po yung malasakit. At yung pagtingin natin sa isa't isa na mahalaga. Okay? Ang tawag na Jesus niyan ay, yun nga, sinabi ko kanina, hindi tunay na pastol at upahan lamang. Now, ganito ang implikasyon ng Diyos sa ating ebanghelyo. Alam natin na hindi maiwasan yung conflict, misunderstanding. Normal lang yon. Okay? Kaya nga may sa kasunod na versikulo, sinabi ni Jesus na ito ang dapat gawin. Kung misunderstanding, kausapin. Kung hindi siya nakikinig sa iyo, magdala ng isa o dalawang witness. Kung hindi pa rin sa church, kung hindi pa rin, ipasa Diyos mo na. Kasi kung ano man ang napagkasunduan ninyo sa lupa, kung hindi siya nakikinig, ay hanggang langit ang bisa niyan. Kaya huhusgahan siya doon. Kasi hindi siya nakikinig sa tatlong procedures, paano ayusin yung mga gusot. So tayo isang kawan ng Diyos, tayo isang katawan ng Diyos, dapat maintindihan natin ito. Kasi within Christianity, napakaraming mga churches, napakaraming mga leaders, napakaraming mga pamantayan. Dapat maintindihan natin, kung tayo'y nasa Diyos, tayo isang katawan ng Diyos. Okay? Huwag nating kalimutan. Ay huwag nating siraan yung mga iba't ibang grupo dahil tayo din kasama nila o sila din ay isa sa layunin ng Panginoon. Tayo isang katawan ng Diyos at maraming bahagi. Dapat maintindihan natin yan. Para magkaroon tayo ng respeto sa isa't isa bilang grupo, bilang denomination, bilang leaders, dapat maintindihan natin na isang katawan ay maraming bahagi. So hindi lang isa. Minsan kasi sinasabi lang, kami lang ang tunay. Wala nang iba. Okay? May kanya-kanyang layunin at kapasidad para sa ikakaluwalhati ng lahat. Okay? Tingnan natin, yung una sa Ama, yun na naman talaga eh. Di ba sabi ni Kristo, upang luwalhatiin ako ng Ama, dapat ang Ama mo na ang pinapahalagahan niya, niluwalhati niya para ibabalik sa iyo. So ganoon din po, una sa Ama, pangalawa kay Jesus at pangatlo ay para sa lahat nakikiisa sa misyon ng Diyos o makamit natin itong kaluwalhatian ng Panginoon dahil sa pakikipag-isa natin sa katawan ng Diyos. 1 Corinthians 12:24-25, ngunit nang isa sa ayos ng Diyos ang katawan, ay binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging hindi gaanong marangal upang hindi magkaroon ng pagkabahabahagi. Sa halip ay may malasakit ang bawat bahagi sa isa't isa. Ito yung sinabi ni Pablo, gaya ng isang katawan ng tao. Take note, yung katawan ng tao. Alin ba ang pinaka na-appreciate ng tao sa isang katawan? Na-appreciate natin yung mukha. Na-appreciate natin yung tangkad. Pero alam nyo ba ang pinakamahalaga sa lahat? Yung bibig, yung lalamunan, kasi doon lumalabas pumapasok yung mga kinakain natin. Hanggang sa puwit, yun ay mahalaga. Ito yung sinabi ni Pablo, na although hindi sila masyadong marangal sa paningin natin, pero mahalaga sila. Yung digestion, paano ka iihi kung wala yung mga digestive internal organs natin. So mahalaga din yan. At ang sabi dito ni Pablo, gaya ng isang katawan ng tao, kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. So yun din ang gustong iparating ni Jesus sa atin. Hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng isa lang ang magkamit ng kaligtasan. Kaya talagang may ginawa si Jesus na propeta, guro, manggagamot, para magkaroon ng order lahat. Hindi lang si Father lahat, si Father ang choir, si Father ang misa, si Father na lahat. So ano yung ambag ng iba? Okay? So
pagbasihan natin ang Diyos, talagang ang lahat ay mahalaga sa Panginoon at meron silang role, meron silang function bilang kasama, bilang kaisa sa layunin at mission ng Panginoon. Okay? So anong nangyari? Pero parang hindi ganyan ang feelings ng tao. Okay? Nasasaktan ba ang lahat? Lahat ba ay, kung pinaparangalan ng isa, lahat ba ay ganun ang feelings? Parang hindi, no? Isa lang, tagumpay ko to, akin ito. So bakit ganun ang feelings ng tao? Dahil tayo humiwalay sa katawan ni Kristo. Ano ba yung katawan ni Kristo? Kasi ang totoong nasa Diyos at maka-Diyos ay hindi natutuwa sa parabagang kung self-love, hindi ganon yung mga tunay na Kristiyano. Tingnan mo sila yung mga apostol, yung mga propeta, ganon sila magtingin, pangkalahatan. Hindi lito akin, parang ang pagtingin nila sa sarili nila ay mababa kumpara sa iba. May mga ganong attitude ng mga leaders na parang hindi sa maging ganon kung wala sila. Di ba? Hindi sa ganyan kung wala yung mga nasa paligid niya. So, kung ganyan ang pagtingin natin, maging maganda yung result ng samahan ng leadership. Kasi nga, hindi ka mataas kaysa iba, kundi ang pagtingin mo ay mababa ka kaysa iba. Tingnan mo yung required ni Jesus na sa pagiging dakila sa kaharian. Kung gusto mo maging leader, dapat ikaw ang lingkod ng lahat. Kung gusto mo maging dakila, dapat ikaw ang pinakababa. Tama po yun. Kasi once na ganun ang mindset, yung feelings, yung attitude na meron ng isang pastol, yan, maganda ang samahan. Okay? Kaya nga, sa pagiging tunay na pastol, biblically, ang pinakamahalaga ay ang pag-ibig, kakumbabaan at malasakit. Yung tatlong ito ay napakahalaga ito. Dahil ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon ng mabuting gawa, at ang kakumbabaan naman at malasakit ang susi ng magandang ugnayan sa isa't isa. Yan. Yung malasakit natin, kakumbabaan, yun ang mag-ugnay. Yun ang parabagang siya ang magbigay sa atin ng strong relationship. Okay? Kung magiging ganyan tayo, ang sabi ni Jesus, higit na kagalakan sa langit yan. Natutuwa ang Diyos kapag ang isang pastol ay ganon. Higit na kinagagalak na Jesus kung ganyan tayo sa kapwa, sa mga naniniwala o sa mga nawawala o nangangailangan. Kasi noon pa at hanggang ngayon, talagang ganun ang pagtingin ni Jesus, we are brothers and sisters in God. Kahit si Jesus anak ng Diyos, pero ang turing niya sa atin, gawin ko kayong una, sinabi niya, gawin ko kayong kaibigan. Kasi sinabi ko lahat sa inyo. Ngayon, sa bandang huli, sinabi ni Kristo, gawin ko kayong mga anak. So, ibig sabihin, kapatid natin si Kristo. Yun ay isa sa mga magandang halimbawa na naipakita ni Jesus sa daigdig, na itinuring niya tayong kapatid at mga anak ng Diyos. So, kung ganyan ang isang leader, kaya nga si Jesus lang ang sinabi niya ang mabuting pastol, kaya niyang ialay ang kanyang buhay para sa mga tupa. Kaya yung tupa naman ay nakikinig, kumikilala, at nandoon yung magandang respeto at pagpapahalaga. So, ganyan, ang nais ng Diyos ay pantay-pantay, walang manlalamang, mahalaga yan para masaya ang lahat dahil we are brothers and sisters in Christ. Okay? So, isang magandang hamon yan para sa ating lahat. Bilang pastol ng tahanan, pastol ng simbahan, o pastol ng isang komunidad, kailangan natin ang ganitong kapamaraanan, okay? Spiritual na pamantayan upang maintindihan natin na mahalaga ang isa. O hindi, minsan kasi sinasabi natin, hindi naman siya kawalan. Maybe ganon, kung nakikita ng isa na hindi magandang leadership, baka lahat na ay mawawala. So, babala yan ni Jesus para sa ating lahat na naging pastol ng kawan ng Panginoon. Okay? Naway maintindihan natin na mahalaga sa Diyos ang intact, buo,
hindi yung watak-watak at may nawawala. Kaya kung may nawawala, dapat hanapin para magagalak ang Diyos sa ating leadership o pamamahala bilang pastol ng Panginoon. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen.